Panginoon, pakiusap, wag muna ngayon. Wag niyo muna akong kukunin. Ibuhos niyo na ang lahat ng sakit sa katawan ko, wag lang ang buhay na ito. Doktor, unahin niyo si Bianca. Pakiusap, alagaan niyo muna si Bianca. Wala siyang kasama ngayon. Ang boses na yon, ang boses ng lalaking pinangako kong mamahalin habang buhay, si Caleb. Ang asawa ko sa loob ng 3 taon. Nakalapag ako sa malamig at bakal na stretcher sa gitna ng nagmamadaling emergency room ng Quezon City Medical Center. Amoy ng alcohol, dugo, at basang usok ang humahalo sa hangin. Pakiramdam ko ay durog ang aking dibdib. Bawat paghinga ay parang may tumutuskok na libu-libong karayom sa aking baga. May mainit na likido na patuloy na dumadaloy mula sa aking ulo papunta sa aking mata. Dugo. Dugo na humahalo sa aking mga luha. 1 oras pa lamang ang nakalilipas. Masaya kaming nakaupo sa isang sikat na restaurant para ipagdiwang ang kaarawan ng kanyang ina. Ako ang nag-ayos ng lahat. Ako ang nagbayad ng reserba gamit ang kaunting ipon ko mula sa pagbibenta ng pagkain. Inayos ko pa ang collar ng kanyang barong at binilhan siya ng bagong relos. Tumingin siya sa akin noong gabi ko at sinabi, ako ang pinagpagandang biyaya sa iyo. Ngunit sa isang kisap mata, sa gitna ng malakas na buhos ng ulan, habang nagmamaneho kami pauwi, nawala ng kontrol ang sasakyan. Isang malakas na pagbangga ang yumugyog sa aming mundo. At ngayon, narito ako, nag-aagaw buhay. Mrs. Santiago, naririnig niyo ba ako? Kailangan niyo nang maoperahan agad. Masyadong malakas ang internal bleeding niyo. Narinig kong sigaw ng isang babaeng doktor habang mabilis na itinutulak ang aking higaan. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihin na andito ako, na ang asawa ko ang lalaking sumisigaw sa kabilang dulo ng hall. Ngunit walang boses na lumalabas sa aking bibig. Ang katawan ko ay tila natuyo at tumigas sa matinding shock. Ang mga kamay ko ay nanginginig nang hindi ko mapigilan. Sa dulo ng aking paningin, nakita ko si Caleb. Nakatayo siya sa labas ng kabilang cubicle. Wala siyang malalang sugat, ilang galos lamang sa braso. At sa loob ng cubicle na iyon ay si Bianca Reyes, ang kanyang kaibigan mula sa kabataan. Ang babaeng palaging naroroon sa bawat kwento ng kanyang nakaraan. May maliit na pambalot sa noo ni Bianca at sa kanyang bukong-bukong. Inabot ni Caleb ang kamay ni Bianca, hawak ng mahigpit habang maamo siyang tinititigan. Kailangan natin ng pumirma sa waiver para sa emergency surgery ng misis mo, sir. Sigaw ng nurse na tumatakbo patungo kay Caleb. Kritikal ang kondisyon ng asawa mo. Tumingin si Caleb sa nurse. Pagkatapos ay tumingin sandali sa kinaroroonan ng stretcher ko. Ngunit bago pa man siya makahakbang, hinawakan ni Bianca ang kanyang kamay at umiyak. Caleb, natatakot ako. Huwag mo akong iwan dito. Mahinang ubo ni Bianca. At doon, nakita ko ang pag-aalinlangan sa mga mata ng asawa ko. Isang pag-aalinlangan na pumatay sa natitirang bahagi ng aking puso. Nurse, pakiuna muna ang pag-asikaso kay Bianca, sabi ni Caleb sa malamig at walang pag-aalinlangang boses. Tatawagan ko ang mama para pumunta rito. Pakimonitor muna ang asawa ko. Ang salitang iyon ay mas matalas pa kaysa sa anumang basag na salamin na tumusok sa aking balat. Tatawagan ang mama. Pakimonitor muna. Habang ako ay nawawalan ng dugo at unti-unting nawawalan ng kamalayan. Ilang minuto ang lumipas. Dumating ang aking biyenan na si Doña Elena Santiago. Hinihingal siya habang pumasok sa emergency room. Umasa ang maliit na bahagi ng aking puso na baka man lang siya ay mag-alala sa akin. 3 taon ko siyang inalagaan nung nagkasakit siya sa bato. Ako ang nagpuyat, ako ang nagluto ng kanyang pagkain, ako ang nagbayad ng kanyang mga gamot kapag kulang ang sweldo ni Caleb. Ngunit nang lumapit siya sa akin, walang awa o pag-aalala sa kanyang mga mata. Yumuko siya ng kaunti sa aking tainga at bumulong ng napakalalamig. Isabel, maging makatuwiran ka naman. Huwag ka nang gumawa ng eksena rito. Asawa ka ni Caleb. Kaya dapat mong intindihin na kailangan siya ni Bianca ngayon. Walang ibang pamilya si Bianca rito sa Maynila. Ikaw, matatag ka naman lagi, hindi ba? Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga daliri. Ang bawat sakripisyo ko, ang 3 taong pagtitiis. Ang pagbitiw ko sa sarili kong pangarap para lang maging mabuting asawa at manugang. Lahat ng iyon ay walang halaga.
Para sa kanila, ako ay isang tauhan lamang na kailangang magtiis. Isang taong hindi pinapayagang mangailangan ng tulong. Dok! Bumabagsak ang blood pressure ng pasyente. Kung hindi natin siya maiapasok sa operating room sa loob ng 5 minuto, hindi na siya abot, sigaw ng surgeon. Inabot ng nurse ang clipboard kay Doña Elena at Caleb. Sino ang pipirma para sa consent form? Masyadong mabilis ang pagbaba ng vitals niya. Tumingin si Doña Elena kay Caleb. Tumingin si Caleb kay Bianca na patuloy na umiyak sa kabilang kama. Walang gumagalaw. Walang humahakbang patungo sa akin. Ang 2 taong tinawag kong pamilya ay nakatayo doon. Para bang ang buhay ko ay isang istorbo lamang sa kanilang gabi. Sa sandaling iyon, may isang bagay na nabasag sa loob ko. Hindi lang ito sakit. Ito ay ang huling patak ng aking katangahan na mabilis na natutuyo. Gamit ang natitirang lakas sa aking nanginginig na katawan, itinaas ko ang aking kanang kamay. Ang aking mga daliri ay puno ng patuyong dugo. Inabot ko ang clipboard mula sa kamay ng nurse. Nagtakang tumingin ang nurse at si Caleb sa akin. Hindi ako tumingin sa kanila. Hindi ako umiyak. Sa kabila ng matinding sakit sa aking dibdib, hinawakan ko ng mahigpit ang ballpen. Sa tapat ng linya kung saan nakasulat ang pangalan ng kamag-anak, buong lakas kong ginuhit ang aking sariling lagda. Lagda ng isang babaeng nag-iisa. Lagda ng isang taong nagdesisyong hindi na muling aasa sa kahit kanino. Inagaw ko ang sarili kong buhay mula sa kanilang mga kamay. Nagising ako sa isang silid na napapalibutan ng mabigat na katahimikan. Ang pader ay kulay puti, malamig ang simoy ng hangin mula sa aircon, at may patuloy na tunog ng makinang nagmo-monitor sa tibok ng aking puso. Bawat paggalaw ng aking katawan ay may kasamang matinding sakit na kumakalat mula sa aking tiyan patungo sa buo kong likod. Ang tahe sa aking tiyan ay parang gumuguhit ng apoy sa tuwing susubukan kong huminga ng malalim. Tumingin ako sa aking tabi. Walang tao. Isang bakanting upuan lamang ang nakalagay sa tabi ng aking higaan. Ang maliit na mesa ay walang laman maliban sa isang basong tubig na wala man lang takip. Dumaloy ang isang nurse para palitan ang aking dextrose. Mabilis siyang gumagalaw. Ngunit nang makita niyang gising na ako, bahagya siyang huminto at tumingin sa akin nang may halong awa. Inabot ko ang aking natutuyong labi. Mahina at paos ang boses na lumabas sa aking lalamunan. Ang asawa ko po, si Caleb Santiago, nasaan po siya? Yumuko ang nurse, tila nag-aalinlangan kung sasagutin ang aking tanong. Kinuha niya ang checklist sa dulo ng aking higaan bago mahinang nagsalita. Nasa kabilang gusali po siya, ma'am, sa VIP room sa 2 palapag. Doon po pinalipat ang pasyenteng si Miss Bianca Reyes. Tila may malaking bato na bumagsak sa aking dibdib. VIP room. Si Bianca ay nasa VIP room, samantalang ako ay nasa isang pampublikong ward na pinalilibutan ng kurtina. 3 araw na ang nakalilipas mula noong maoperahan ako. At sa loob ng 3 araw na iyon, hindi man lang nakatapak ang aking asawa sa silid na ito. Kumikit ako ng mahigpit, sa gitna ng dilim sa likod ng aking mga mata. Tila bumalik ang aking gunita, 3 taon na ang nakalilipas. Nang magkaroon ako ng malalang pneumonia at kailangang makonfine sa ospital, hindi rin dumating si Caleb. Sinabi niya noon na napakalaki ng deadline sa kanyang opisina at hindi siya pwedeng lumiban dahil baka mawalan siya ng trabaho. Naintindihan ko siya, nagtiis ako ng nag-iisa. Nang mamatay ang aking ina, 2 taon ang nakararaan. Dumating si Caleb sa burol, ngunit nagpalipas lamang ng 5 minuto. Sinabi niyang may mahalagang pagpupulong siya sa kanyang kliyente at kailangan niyang umalis agad. Pinatawad ko siya. Sinabi ko sa sarili ko na ginagawa niya iyon para sa aming kinabukasan. Nabalik lamang ang aking diwa nang marinig ko ang kaluskos ng pinto na bumukas. Pumasok si Caleb. Magulo ang kanyang buhok, medyo lukot ang kanyang polo, at halatang puyat ang kanyang mga mata. May hawak siyang isang maliit na lalagyan ng plastic na naglalaman ng sabaw mula sa karinderya sa labas ng ospital. Nang makita niyang nakatingin ako sa kanya, dahan-dahan siyang lumapit. Walang yakap, walang halik sa noo, walang luha ng pag-aalala. Inilagay lamang niya ang plastic sa maliit na mesa sa aking tabi. Gising ka na pala, Isabel, mahinang sabi niya habang nakatingin sa sahig. Kamusta ang pakiramdam mo?
Hindi ako sumagot, nakatitig lamang ako sa kanyang mukha. Ang mukhang iyon ang dahilan kung bakit ako nagtrabaho ng 12 oras araw-araw para makatulong sa pagbabayad ng amortization ng bahay. Ang mukhang iyon ang pinagkatiwalaan ko ng aking buong buhay. Dahil sa aking katahimikan, naging balisa si Caleb. Inayos niya ang kanyang jacket at nagsalita ng mabilis para bang naghahanda ng pagtatanggol sa sarili. Alam kong galit ka, pero Isabel, kailangan mong intindihin ang sitwasyon. Walang ibang kamag-anak si Bianca rito sa Maynila. Natatakot siya, na-trauma siya sa aksidente at hindi siya makatulog kapag wala ako sa tabi. Ikaw naman, alam kong matatag ka. Tapos na ang operasyon mo at sinabi ng doktor na ligtas ka. Matatag. Iyon pala ang parusa sa pagiging matatag. Kapag hindi ka umiyak, isisip nila na hindi ka nasasaktan. Kapag hindi ka nagreklamo, isisip nila na maayos lang ang lahat. Inangat ko ang aking kamay na may nakakabit pang tubo ng IV line. Tinitigan ko ang aking kasal na singsing na medyo maluwag na ngayon sa aking payat na daliri. Caleb, mahinang simula ko. Ang boses ko ay walang galit, walang sigaw, ngunit may malamig na katotohanang pumuno sa buong silid. Sa loob ng 3 taon na naging mag-asawa tayo, ilang beses kitang hiningi sa buhay ko. Nung nagkasakit ako, nasaan ka? Nung nawala ang mama ko, nasaan ka? Kumunot ang noo ni Kylie. Isabel, pinalalaki mo naman ang usapin. Nakaraan na iyon, bakit kailangang isumbat ngayon? Hindi ko isinunsumbat, tugon ko habang diretsyong nakatitig sa kanyang mga mata. Pinapaalala ko lang sa sarili ko ang kabubuhan ko. Kasi sa loob ng 3 taon, naniwala ako na busy ka lang talaga. Naniwala ako na mahirap lang ang buhay natin, kaya wala kang oras sa akin. Huminga ako ng malalim kahit kumikirot ang aking tayo. Pero noong gabing iyon, habang nakahiga ako sa sarili kong dugo at nagmamakaawa sa Diyos na mabuhay pa ako, nakita ko kung paano ko tumakbo patungo kay Bianca. Doon ko naintindihan. Hindi ka pala busy, Caleb. Hindi ka lang talaga nag-aalala sa akin. Natigilan si Caleb. Tila nawalan siya ng mga salita. Ang kanyang mga labi ay bumuka, ngunit walang boses na lumabas. Ang kanyang mata ay gumala sa silid, hindi makatitig ng diretso sa akin. Magpahinga ka muna, mabilis na sabi niya, habang humahakbang paatras patungo sa pintuan. Babalik ako mamaya kapag kumalma ka na. Kailangan ko lang tingnan ang reseta ng gamot ni Bianca sa kabilang gusali. Mabilis siyang tumalikod at binuksan ang pinto. Nakatitig lamang ako sa pinto habang dahan-dahan itong nagsasara. Sa pagkakataong ito, walang solong patak ng luha ang lumabas sa aking mga mata. Ang sakit ay naglaho, pinalitan ng isang malamig at malinaw na pagpasya. Pagkaraan ng 2 linggo, nakalabas na ako ng ospital. Ang bawat hakbang ko pabalik sa aming bahay sa Quezon City ay may kasamang kirot sa aking sugat. Ngunit mas matindi ang kirot sa aking dibdib sa tuwing tinititigan ko ang 2 palapag na bahay na ito. Ito ang bahay na pinagpaguran ko. Ito ang bahay na pinaglaanan ko ng halos lahat ng sweldo ko mula sa dating trabaho at ng kita ko sa pagbebenta ng pagkain online. Pumasok ako sa loob. Tahimik ang bahay. Si Caleb ay pumasok sa trabaho, samantalang si Doña Elena ay nasa dambana ng kanyang simbahan para sa isang prayer meeting. Dumiretso ako sa kwarto. Ang hangin sa loob ay amoy na amoy ang pabango ni Caleb. Ngunit may halong kakaibang amoy na hindi sa akin. Isang mamahaling pabango ng babae, pabango ni Bianca. Hindi ako nag-isip ng matagal. Kinuha ko ang susi sa ilalim ng kutsyon at binuksan ang drawer sa ilalim ng mesa ni Caleb, kung saan nakatago ang mga dokumento ng pamilya. Naisip kong suriin ang status ng aming mga bayarin dahil sa loob ng 3 taon, ako ang nag-aayos ng aming budget. Habang binubuklat ko ang mga folder, may isang kulay bughaw na sobre na nakasingit sa pinakailalim ng mga resibo. Binuksan ko ito. Isang kasunduan sa pautang mula sa isang kilalang bangko. Ang halaga ay 500,000 piso. Ang pangalan ng pangunahing nangutang ay nakasulat sa malalaking titik. Isabel Santos Santiago. Ang aking pangalan. Ang aking pirma sa ibaba ay malinaw na ginaya. Ngunit ang ilang mga pampublikong dokumento na ginamit bilang suporta ay ang aking mga totoong ID. Nanginig ang aking mga daliri habang binabasa ko ang mga petsa. Ang utang ay inaprubahan 6 na buwan na ang nakalilipas.
Sinabi sa akin ni Caleb noon na may ginawang kaunting pagkukumpuni sa bubong ng bahay at kailangan ng konting pera. Ngunit hindi niya kailanman binanggit na naglabas siya ng ₱250,000 gamit ang pangalan ko. Ngunit ang mas matinding tuklas ay nakatago sa mga sumunod na pahina. Nakatakip sa likod ng loan agreement ang ilang kopya ng bank transfer receipts. Ang halagang ₱300,000 mula sa nakuhang pautang ay direktang itinransfer sa isang personal bank account. Ang pangalan ng may hawak ng account, Bianca Reyes, ang nakalagay na dahilan ng paglipat ng pera, Capital Investment for Atelier Business. Tila tumigil ang ikot ng mundo ko sa sandaling iyon. Ibinaba ko ang aking sarili gamit ang pautang sa bangko. Nagpakamatay sa pagtatrabaho para mabayaran ang buwan ng amortization ng bahay at ang utang na ito, habang ang pera pala ay ginagamit ng aking asawa para itaguyod ang negosyo ng kanyang kabit. Isang malamig na hangin ang pumasok mula sa bukas na bintana. Sa halip na sumigaw o magbasag ng mga gamit sa kwarto, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa akin. Kinuha ko ang aking cellphone. Dahan-dahan at malinaw kong pinikturan ang bawat pahina ng loan agreement. Pinikturan ko ang mga bank transfer receipts, ang mga resibo ng bangko, at ang mga lumang bank statement ni Caleb. Pagkatapos ay binuksan ko ang aking lumang notebook, isang maliit na leather journal na binili ko pa noong dalaga ako. Sa unang pahina, isinulat ko ang petsa ngayong araw. Sa ibaba nito, isinulat ko ang lahat ng numero, ang mga naiambag kong pera sa bahay, ang mga binayaran kong gamot ng aking biyenan, at ang halaga ng pautang na ipinataw sa akin nang walang kaalam-alam. Inayos ko muli ang mga papel sa loob ng drawer at ibinalik ang susi sa ilalim ng kutsyon. Walang anumang bakas na galaw ang naiwan sa mesa. Nang marinig ko ang tunog ng sasakyan ni Caleb na pumarada sa labas ng gate, itinago ko ang aking cellphone at ang maliit na notebook sa loob ng aking bag. Hindi ako magwawala. Hindi ako magsusumamo. Bawat porsyento ng pera, bawat patak ng pawis, at bawat kasinungalingan na ibinaon nila sa akin. Lahat ng iyon ay sisingilin ko ng may interes. Kinabukasan, maagang gumising si Doña Elena. Sinabi niya sa akin na masakit ang kanyang likod at gusto niya ng mainit na sabaw ng manok para sa kanyang tanghalian. Kahit kumikirot pa ang aking sugat sa tiyan at mabagal ang aking galaw, pumunta pa rin ako sa palengke upang bumili ng mga sangkap. Sa loob ng 3 taon, ito ang naging buhay ko. Isang maasahang minahe sa bahay, isang tagapagluto, at isang taong palaging handang maglingkod upang matanggap man lang ang kaunting pagkilala bilang isang mabuting manugang. Nang matapos kong iluto ang sabaw, inilagay ko ito sa isang malinis na lalagyan at naglakad patungo sa bahay ni Doña Elena na ilang kalye lamang ang layo mula sa aming tahanan. Nang makarating ako sa kanyang bakuran, napansin kong nakabukas ng kaunti ang pinto ng sala. Walang tao sa bakuran kaya dahan-dahan akong pumasok. Hawak ko ang mainit na lalagyan ng sabaw gamit ang 2 kong kamay. Maglalakad na sana ako patungo sa kusina nang marinig ko ang mga boses mula sa kalapit na kwarto. Ang boses ni Doña Elena at ang boses ng aking asawang si Caleb. Kailangan mong mag-ingat, Caleb. Maautoridad na boses ni Doña Elena ang sumagip sa katahimikan ng bahay. Masyadong mabilis ang mga kaganapan. Huwag mong ipapahalata kay Isabel na madalas kang pumupunta sa butik ni Bianca. Mama, naghihinala na si Isabel, sagot ni Caleb. Ang kanyang boses ay may halong pag-aalala. Mula noong makalabas siya ng ospital, hindi na siya tulad ng dati. Hindi na siya masyadong nagsasalita. Natatakot ako na baka maisipan niyang makipaghiwalay. Tumawa ng mahina si Doña Elena, isang tawa na puno ng pang-aasar at kawalan ng respeto. Makipaghiwalay? Sa palagay mo ba ay may lakas ng loob ang babaeng iyon na iwan ka? Wala siyang ibang pamilya rito sa Maynila. At saka, huwag ka munang pumayag sa kahit anong hiwalayan hanggat hindi natatapos ang bayarin sa bahay. Napatigil ako sa aking kinaroroonan. Ang init ng lalagyan ng sabaw ay pumapasok sa aking mga palad. Ngunit ang buo kong katawan ay nanginginig sa matinding lamig. Ipinagpatuloy ni Doña Elena ang kanyang pagsasalita. Sino ang magbabayad ng buwan ng amortization kung aalis si Isabel? Sino ang mag-aasikaso sa akin kapag sumakit ang aking kidney? Si Bianca ba? Nakita mo naman ang babaeng iyon.
ni hindi marunong humawak ng basahin. Si Isabel ang kailangan natin para magbayad ng mga utang at mag-alaga sa bahay na ito. Kapag nabayaran na ang lahat ng loan at maayos na ang negosyo ninyo ni Bianca, saka mo na siya iwan. Sigurado ka ba, Mama? Tanong ni Caleb. Makinig ka sa akin, Caleb, pangaral ni Doña Elena. Ginagawa natin ito para sa kinabukasan mo. Hayaan mong magsumikap si Isabel. Sanay naman siya sa hirap. Pagkatapos ng lahat ng sakripisyo, wala rin siya dahil ang titulo ng bahay. Nakatayo ako sa labas ng pinto, nakatitig sa malamig na semento sa aking paanan. Bawat salitang lumabas sa bibig ng aking biyenan ay parang isang matalim na kutsilyo na paulit-ulit na itinarak sa aking likod. At ang pinakamasakit sa lahat, wala man lang narinig na pagtatanggol mula sa aking asawa. Pumayag si Kim, natahimik siya at sumang-ayon sa malupit na plano niyon. Para sa kanila, hindi ako pamilya. Hindi ako tao na may damdamin. Ako ay isang kasangkapan lamang, isang mangingipo ng pera, isang taga-alaga, at isang taong gagamitin hanggang sa mawalan ng pakinabang. Dahan-dahan kong ibinaba ang lalagyan ng mainit na sabaw sa maliit na mesa sa tabi ng pinto. Walang ingay, walang kaluskos. Huminga ako ng malalim at inayos ang aking kasuotan. Tinalikuran ko ang pinto ng kwarto at dahan-dahang naglakad palabas ng bahay. Nang makalabas ako sa gate, kinuha ko ang aking cellphone mula sa aking bag. Pinalitan ko ang contact number ng aking abogado na dati kong nakilala sa aking dating trabaho. Nang sumagot ang abogado sa kabilang linya, malamig at didiretso ang aking boses. Atty. Mendoza, gusto ko pong mag-set ng appointment sa inyo bukas. Kailangan ko na pong ihanda ang mga papeles para sa annulment at sa pagbawi ng aking mga arihan. Maagang maaga pa lamang kinabukasan, lumabas na ako ng bahay bago pa man magising si Caleb. Nagsinungaling ako sa pamamagitan ng isang maikling text. Napupunta ako sa palengke para bumili ng mga gagamitin sa pagluluto. Ngunit ang totoong destinasyon ko ay ang Quezon City Medical Center. Pumasok ako sa medical records section ng ospital. Amoy ng mga lumang papel, chemical, at malamig na aircon ang sumalubong sa akin. Pagkatapos ng ilang minutong paghihintay at pagpapakita ng aking mga opisyal na ID at resibo ng aking operasyon, ibinigay sa akin ng empleyado ang isang makapal na folder. Ito ang kumpletong opisyal na medical record at emergency room logbook mula noong gabing iyon. Naupo ako sa isang bakanteng silya sa gilid ng hallway at dahan-dahang binukalat ang mga dokumento. Sa unang pahina, nakasulat sa malalaking pulang titik ang status ko nang pumasok ako sa emergency room. Patient critical, immediate surgery required. Nakatala rin doon ang eksaktong oras ng pagdating at ang talaan ng mga tawag ng nurse. Ayon sa opisyal na logbook ng ospital, tumawag ang ER nurse sa cellphone ni Caleb ng 7 na beses sa loob ng 15 minuto habang ako ay nag-aagaw buhay sa stretcher. Nakatala rin ang tugon ni Caleb sa huling tawag. Patient's husband was informed of the critical status but refused to go to the operating room immediately, stating he was attending to another patient, Bianca Reyes. Tinitigan ko ang linyang iyon. Ang mga salitang iyon ay hindi sabi-sabi lamang. Hindi ito gawa-gawang kwento o chismis ng kapitbahay. Ito ay opisyal na record ng ospital na may lagda ng duty nurse at ng attending surgeon. Pagkatapos ay binuklat ko ang kasunod ng folder, ang medical record ni Bianca Reyes mula sa parehong gabi. Ayon sa pagsusuri ng doktor, si Bianca ay nagtamo lamang ng bahagyang pasasa sa kanyang kaliwang bukong-bukong at maliit na grules sa kanyang noo. Chị thêm Nakasulat ng malinaw sa chị thêm kanyang nhận chart. dán đấy. Patient stable, no critical injuries, non-emergency. Napaipit ang aking mga labi. Xong rồi thêm nhận dán cho nó nhảy nhảy Wala được á. namang panganib sa buhay, ang pinili ng aking asawa. Habang ako na nawawalan ng dugo at nasa pintuan ng kamatay, ay itinulak sa kanya at pinagkaitan. Isang matamis at malamig na ngiti ang dahan-dahang lumabas sa aking mga labi. Sa gitna ng matinding sakit sa aking dibdib, ito ang pinakamalakas kong sandata. Kapag dumating ang araw na subukan nilang baluktutain ang katotohanan, kapag pinalabas ng pamilya Santiago na ako ang masamang asawa na basta na lamang naglayas at nang-iwan, ang mga papel na ito ang magsasabi sa buong mundo kung gaano kalaki ang kanilang ginawa. Nilagyan ng empleyado ng opisyal na dry seal ng ospital ang bawat kopya ng dokumento.
Isinilid ko ang mga ito sa aking brown envelope at mahigpit na niyakap sa aking dibdib. Mula sa ospital, dumiretso ako sa opisina ni Attorney Mendoza sa Timog Avenue. Nang ilapag ko ang brown envelope kasama ang mga photocopies ng bank transfers, loan agreement, at resibo ng bahay sa kanyang mesa, napatitig sa akin ang may edad na abogado. Mrs. Santiago, mahinang sabi ni Ate Mendoza habang binabasa ang mga papeles. Mabigat ang mga katibayang ito, lalo na ang medical logbook na ito. Malinaw na mayroong gross negligence at abandonment ng iyong asawa sa oras ng matinding panganib sa iyong buhay. Magagamit natin ito sa annulment at sa paghahain ng kaso ukol sa ari-arian at panloloko sa pera. Attorney Mendoza, malamig na tugon ko, habang nakatingin ng diretso sa kanyang mga mata. Gawin niyo po ang lahat ng kailangan. Hindi ko kailangan ng kahit anong awa mula sa kanila. Ang gusto ko lang ay makuha ang paniningil na nararapat sa akin. Inayos ng abogado ang kanyang salamin at tumulong. Naway maging handa ka, Isabel. Hôm qua vừa Kapag chế món mới. hinihain natin ang mga kaso, Ngồi gói sốt me, magiging xin marunong thịt ang luôn. laban. Huminga ako ng Cho vào nấu malalim. thịt ăn luôn. Namatay na ako ng gabing yun sa Mà qua emergency cái room. việc là Wala na silang pwedeng patayin pa sa akin. Kinabukasan ng hapon, nakatanggap ako ng tawag mula kay Cũng được thôi Marisa. chứ nó không rõ vị me. Si Marisa ang Không rõ pinakamagaling vị kong me hẳn kaibigan. cái em nghĩ là Wala cái pa me noong kia nó Cho nên nấu. là em quay Sa video loob em ng nói là 10 gì? taon, Trời ơi, con bé kia nó lười, con nó chả quay cho pag may em. problema ako. At siya rin ang Con bé kia nó nakakaalala dạo ng này, halos lahat ng nó đi lihi học ng từ buhay. 6 giờ sáng đến 5 giờ chiều, nó Nakiusap về si nó mệt, Marisa con na nó chả magkita quay. kami sa isang maliit na coffee shop malapit sa Tomas Morato. Xe đâu Sinabi cơm niya đi. na aalis siya sa akin pagkatapos ng aksidente. Có hai người gọi Nang sao? makarating Đâu ako khác sa nữa? coffee shop, Đây có chị Tiên nữa hay nakaupo na si sao? Marisa sa gilid ng mesa. Habang À thì gọi nha. Từ từ để nang xem. makarating Cái đùi gà nó là cái gì? at niyakap. Ê, đùi gà nhìn ngon đấy. Isabel, Diyos ko, Sumam napakapayat na, mo ha? na, sabi ni Marisa habang Chị nghĩ là tinitigan gà ako sa không mukha. lắm này. Kamusta na ang tahi mo? Bakit hindi ka agad tumawag sa akin nung lumabas ka ng Thôi để ospital? đi xịn ra thôi. Tumingin ako sa kabilang silya. Ê, để Medyo magaling na ang sugat ko, Marisa. Marami lang akong inasikaso. Tumingin si Marisa sa paligid bago inabot ang aking kamay sa ibabaw ng mesa. Ê, nhưng mà hai Ang sức Việt Nam kanyang dễ mukha nhỉ? ay puno ng matinding pag-aalala. Thì giờ muốn cái Isabel, ngoài mình đã nakipagkita sa Người akin nhiều sa cái kanila rồi. ng isang araw. Ừ. Mahinang simula ni Ủa, Marisa. bắt đầu hỏi hai sức nhá. Kinuwentuhan Người niya ca ako xong tungkol sa rồi. plano mong pakikipaghiwalay kay Caleb. Isabel, kaibigan mo ako, kaya galing sa puso ko ang payo na ito. gà Huwag mong đùi ituloy gà ang chiên mắm. annulment. Em đi. Napatitig ako sa kanya. Ê, Bakit, cái đùi gà Marisa? này ngon thế. Isabel, mag-iisip ka ng malinaw, mabilis na sabi ni Marisa habang hinahawakan ang aking mga daliri. Ui, May con asawa gà. ka na. Ang babaeng may asawa, kailangang marunong magtiis. Ang mga lalaki, talagang nagkakamali at natutukso paminsan-minsan. Si Bianca, sandaling libangan ng iyon ni Kai. Hôm nay cơm có gì nhỉ? Bí luộc. Babalik din si Caleb sa'yo. Huwag mong sirain ang pamilya mo dahil lang sa galit. Tinitigan ko ang kaibigan ko. Ang mga salitang iyon ay parang narinig ko na dati. Iyon din ang mga salitang palaging sinasabi ni Doña Elena sa akin sa tuwing may hindi kami pagkakaunawaan ni Kylan. Sa sandaling iyon, nagring ang cellphone ni Marisa na nakalapag sa mesa. Umilaw ang screen ng kanyang telepono. Dahil malapit ang telepono sa akin, malinaw kong nakita ang pop-up notification sa kanyang screen mula sa isang online banking app. Nakasulat sa notification, you have received 20,000 pesos from Elena Santiago, Ref. Advisory fee. Agad na mabilis na kinuha ni Marisa ang kanyang telepono at itinago ito sa kanyang bag, ngunit huli na ang lahat. Nakita ko na, tila may pumasok na malamig na hangin sa aking dibdib. Advisory fee, biyaya mula sa aking biyenan. Bahagyang nanginginig ang mga kamay ni Marisa habang umiinom muli ng kape. Ganyan talaga ang buhay ng may asawa, Isabel. Kailangan mong matutong magpatawad. Dahan-dahan kong inalis ang aking kamay mula sa hawak ni Marisa. Bumalik sa aking isipan ang mga nakaraang buwan. Sa tuwing nagtatanong ako kay Marisa kung bakit palaging gabi na kung umuwi si Caleb, sinasabi niya sa akin na busy lang ito sa trabaho. Noong maghinala ako na may ibang babae si Caleb bago pa man ang aksidente, si Marisa rin ang nagsabi sa akin na masyado lang akong praning at huwag kong paghinalaan ang asawa ko. Si Marisa ay hindi lang basta tagapayo. Siya ang taong binabayaran ng pamilya Santiago para bantayan ako, palamigin ang ulo ko, at tiyaking hindi ako aalis sa piling ni Caleb habang ginagamit pa nila ang aking pera.
Isang matamis at malamig na ngiti ang lumabas sa aking mga labi. Ang huling pira-pirasong tiwala ko sa mga taong nasa paligid ko ay tumutugan na duro. Marisa, mahinang sabi ko, habang nakatingin ng diretso sa kanyang mga mata. Ano yon, Isabel? Tanong niya na medyo balisa. Salamat sa kape, sabi ko habang tumatayo mula sa silya. At salamat din sa 10 taong pagkakaibigan natin. Pero mula sa araw na ito, huwag ka nang manghihimasok sa buhay ko. At sabihin mo kay Tita Elena, hindi sapat ang 20,000 piso para pigilan ang gagawin ko sa pamilya nila. Namilog ang mga mata ni Marisa sa gulat. Namutla ang kanyang mukha at hindi siya nakagalaw sa kanyang silya. Tinalikuran ko si Marisa at naglakad ako palabas ng coffee shop nang nakataas ang aking ulo. Ang huling kaibigan na inakala kong kakampi ko ay isa rin palang kaaway. Ngunit sa halip na maiyak, mas lalong tumigas ang aking kalooban. Wala na akong kakampi at mas mabuti na iyon. Dahil mas madaling lumaban kapag wala ka ng kailangang ingatan. Nang gabing iyon, bumalik ako sa aming bahay sa Quezon City. Nakaupo si Caleb sa sala habang nanonood ng telebisyon, samantalang si Doña Elena naman ay nagtitimpla ng tsaa sa kusina. Ang kapaligiran ay parang walang anumang masamang nangyari, parang isang ordinaryong gabi ng isang tahimik na pamilya. Naglakad ako patungo sa gitna ng sala. Kinuha ko mula sa aking bag ang 3 kopya ng opisyal na papeles ng annulment at ang kasamang petition para sa injunction at liquidation ng marital properties na inihanda ni Atyror Mendoza. Inilapag ko ang mga papeles sa ibabaw ng glass table sa gitna ng sala. Napatingin si Caleb sa mga papel, pagkatapos ay tumingin sa akin ng may halong pagtataka. Ano ito, Isabel? Mga papeles ng annulment, malamig na sagot ko habang nakatayo at nakahalukit-kit. Inihain niya ng abogado ko sa korte ngayong hapon. Nabitawan ni Doña Elena ang kanyang tasa sa kusina at mabilis na lumabas patungo sa sala. Ano kamo? Annulment? Nababaliw ka na ba, Isabel? Mabilis na tumayo si Caleb mula sa sofa. Kinuha niya ang mga papel at mabilis na binasa ang unang pahina. Namutla ang kanyang mukha nang makita ang kanyang pangalan bilang respondent at ang listahan ng mga kasong ibinabato sa kanya. Abandonment of spouse in critical condition, fraud, at unauthorized financial liabilities. Isabel, ano ba itong kabaliwan na ito? Sigaw ni Caleb habang nanginginig ang kanyang mga kamay sa galit. Dahil lang ba ito sa nangyari sa ospital? Sinabi ko naman sa iyo na nagkamali ako, hindi ba? Bakit kailangang humantong sa korte? Hindi ito kabaliwan, Caleb, mahinang tugon ko. Ito ang katapusan ng kabaliwan ko sa loob ng 3 taon. Lumapit si Doña Elena at itinuro ang aking mukha gamit ang kanyang daliri. Napakawalan mo talagang utang na loob. Pagkatapos ka naming tanggapin sa pamilyang ito, pagkatapos kang pakainin at patuluyin sa bahay ng anak ko, ito ang isusukli mo. Isang hiwalayan. Tumingin ako kay Doña Elena nang walang kaunting takot sa aking mga mata. Bahay ng anak ninyo. Tita Elena, pakiusap, maging tapat naman kayo sa sarili niyo kahit ngayon lang. Ang bahay na ito ay nabayaran gamit ang ipon ko bago tayo ikasal. Ang pera ng mama ko na namatay. At ang kita ko sa pagbebenta ng pagkain araw-araw. Si Caleb ang nakatira sa bahay ko. Hindi ako ang nakatira sa bahay. Walang hiya ka, sigaw ni Doña Elena. Lumapit si Caleb sa akin, hawak ang mga papeles. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding galit at pagmamataas. Sa tingin mo ba ay may makukuha ka sa court case na ito, Isabel? Ang titulo ng bahay na ito ay nakapangalan sa akin. Ang mga loan ay nakapangalan sa iyo. Kapag naghiwalay tayo, lalabas ka sa pinto na iyon na walang kahit isang piso. Lalabas kang isang kulubi. Sa harap ng aking mukha, buong galit na pinunit-punit ni Caleb ang mga papeles ng annulment. Tumapon ang mga pira-pirasong papel sa sahig ng sala. Ayan ang papeles mo, galit na sigaw ni Caleb. Magsampa ka ng kaso kung gusto mo. Titingnan natin kung sino ang mawaziro sa huli. Tinitigan ko ang mga napunit na papel sa sahig. Walang galit sa aking mukha. Walang luha sa aking mga mata. Dahan-dahan kong binuksan ang aking bag at kumuha ng isa pang makapal na folder. Inilabas ko ang panibagong kopya ng parehong mga papeles. May 10 kopya pa ako niyan sa kotse, Caleb, malamig na sabi ko. At para sa kaalaman ninyo, ipinadala na rin ng abogado ko ang opisyal na summons sa opisina mo at sa bangko kung saan mo kinuha ang loan gamit ang pangalan ko.
Ipinasamo na rin ng korte ang medical records ng Quezon City Medical Center. Natigilan si Caleb. Ang kanyang kamay na nakataas pa rin sa hangin ay dahan-dahang bumagsak. Ang galit sa kanyang mukha ay pinalitan ng isang matinding takot nang marinig ang salitang medical records. Aalis ako ngayong gabi, dagdag ko habang nakatitig sa kanila. At kapag nagkita tayong muli, hindi na sa bahay na ito. Magkikita tayo sa harap ng huwes. Tinalikuran ko sila at kinuha ang aking maliit na maleta na nakahanda na sa tabi ng pinto. Hinarap ko ang pinto at lumabas sa malamig na gabi nang hindi man lang lumingon sa huling pagkakataon. Sumakay ako ng bus patungong Bulacan habang bitbit ang aking nag-iisang maleta. Ang gabi ay madilim at ang ulan ay patuloy na pumapatak sa bintana ng sasakyan. Ngunit sa kabila ng lamig ng hangin, pumasok sa aking dibdib ang isang kakaibang ginhawa. Sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, nakahinga ako ng maluwag. Wala nang sisigaw sa akin, wala nang magpapakain ng kasigawan, at wala nang gagamit sa aking katawan. Pagdating ko sa bayan ng San Miguel sa Bulacan, dumiretso ako sa lumang bahay ng aking late na tiyan. Isang maliit na bahay kubo na may lumang semento sa ibaba at kahoy sa itaas. Ang bakuran ay puno ng mga punong halaman at amoy ng basang lupa. Matagal nang walang nakatira rito mula noong pumanaw si Tia Maria, ngunit ito na lamang ang natitirang silungan na pagmamay-ari ng aming pamilya. Pumasok ako sa loob. Amoy alikabok at lumang kahoy ang buong bahay. Walang aircon, walang mamahaling muebles, at ang ilaw sa sala ay isang kulay dilaw na bumbilya lamang na nanggagaling sa kisa. Inilapag ko ang aking maleta sa gilid ng lumang papag. Nang umupo ako sa gilid ng kama, marahang kumirot ang aking sugat sa head dahil sa mahabang pagbiyahe. Napatingin ako sa aking mga palad. Ang aking mga kamay na dating malambot ay medyo may kalyo na dahil sa pagluluto at paglilinis ng bahay ng ibang tao sa loob ng 3 taon. Sa aking bulsa, mayroon lamang akong natitirang 8,000 piso, ang natitirang pera sa aking personal na bank account na hindi nakita ni Tia. Alam kong mahirap ang kakaharapin ko. Walang kasiguruhan ng bukas. Kailangan kong magbayad ng bayad sa abogado, kailangan kong kumain araw-araw, at kailangan kong bumili ng mga gamot para sa aking paggaling mula sa operasyon. Ngunit sa halip na mawala ng pag-asa, tumayo ako. Kinuha ko ang isang lumang walis at basahan sa kusina. Nagsimula akong maglinis ng bahay. Pinunasan ko ang mga mesa, winalisan ang alikabok sa sahig, at binuksan ang mga bintana upang pumasok ang sariwang hangin ng probinsya. Kinaumagahan, maaga pa akong pumunta sa palengke ng San Miguel. Gamit ang 3,000 piso mula sa aking natitirang pera, bumili ako ng mga sariwang karne ng baboy, manok, bawang, sibuyas, at mga pampalasa. Bumili rin ako ng mga plastic na lalagyan at micro-containers. Bumalik ako sa lumang bahay sa Bulacan at nagsimulang magluto. Gumawa ako ng sarili kong bersyon ng pork adobo at chicken caldereta. Ang mga recipe na itinuro sa akin ng aking late na ina noong bata pa ako. Ang amoy ng ginisa na bawang at bayabas ay humalo sa hangin ng probinsya. Bawat halo ko sa kawali ay may kasamang determinasyon. Hindi na ako nagluluto para pakiusapan ang isang biyenan na kailanman ay hindi ako minahal. Nagluluto ako para sa sarili kong buhay. Inilagay ko ang mga pagkain sa malilinis na container at pinikturan gamit ang aking cellphone. Ginawa ko ang isang bagong Facebook page na pinangalanan kong Isabel's Home Kitchen. Inilagay ko ang description sa page, home-cooked heirloom dishes from Bulacan, made with love and dignity. Sa unang 2 araw, 2 order lamang ang natanggap ko mula sa mga kapitbahay sa kalye. Ngunit hindi ako sumuko. Gumising ako ng alas 4 ng umaga araw-araw para maggisa, mag-pack at personal na maghatid ng mga order gamit ang tricycle. Kasabay nito, tumanggap din ako ng part-time bookkeeping jobs online para sa ilang maliliit na negosyo sa Maynila. Gabi-gabi, sa ilalim ng kulay, dilaw na ilaw ng lumang bahay kubo, nagtutuos ako ng mga numero hanggang madaling araw. Minsan, kapag tahimik ang gabi at kumikirot ang aking tahi, sumasagi sa aking isip ang mga alaala ng aking nakaraan. Ang mga gabi na naghihintay ako kay Caleb habang lumalamig ang pagkain sa mesa. Ang mga araw na nagtitiis ako sa masasakit na salita ni Doña Elena. Ngunit sa tuwing mararamdaman ko ang kirot,
Tinititigan ko ang maliit na notebook kung saan nakatala ang aking mga kita sa araw-araw. Sa unang linggo, kumita ako ng 4,000 piso mula sa pagkain at online bookkeeping. Maliit man kumpara sa dating buhay, ngunit ang bawat sentimo roon ay malinis. Walang kasinungalingan, walang panggagamit, at walang taong makapagsasabi na utang ko sa kanila ang aking buhay. Nagsimula na akong bumangon mula sa aming pagkatayo, at sa pagkakataong ito, walang sino man ang makakapagtumba sa aking muli. Isang gabi, pagkatapos kong maipak ang huling 12 order ng adobo para sa kinabukasan, nagdesisyon akong linisin ang lumang cabinet sa ikalawang palapag ng bahay kubo. Ang cabinet na iyon ay pagmamay-ari ng aking ina bago siya pumanaw 2 taon ang nakararaan. Matagal ko itong hindi nabubuksan dahil sa tuwing nakikita ko ang mga gamit ng mama ko, bumabalik ang matinding lungkot sa aking dibdib. Dahan-dahan kong binuksan ang pintuan ng kahoy na cabinet. Amoy ng lumang kampor at matandang papel ang lumabas mula sa loob. Sa pinakaibaba ng kabinet, sa ilalim ng ilang nakatiping lumang saya at panyo, may isang maliit na kahon na gawa sa nara. Kinuha ko ang kahon at inilapag sa aking kandungan habang nakaupo sa sahig. Sa loob ng kahon ay nakatago ang ilang lumang larawan naming mag-ina noong bata pa ako. At sa ilalim ng mga larawan, naroon ang isang kulay bughaw na notebook na may medyo kupas na pabalat. Ang lumang recipe book at tala-arawan ng aking ina. Pinuklat ko ang mga pahina. Ang pamilyar na panulat ng aking ina ay bumungad sa akin. Nakasulat doon ang mga lihim ng kanyang mga lutuin, ang mga sangkap ng kanyang sikat na kare-kare at mechado. Ngunit nang makarating ako sa gitnang bahagi ng notebook, may isang tupi sa pahina na nakatawag ng aking pansin. Isang liham na isinulat ng aking ina noong mga huling buwan ng kanyang buhay sa ospital. Ang mga titik ay medyo nanginginig, ngunit malinaw pa rin mababasa. Nakasulat doon ang mga salitang tila isinulat para sa eksaktong sandaling ito ng aking buhay. Para sa aking mahal na Isabel, kung binabasa mo ito, maaring wala na ako sa tabi mo. Nakikita ko ang labis mong pagmamahal sa iyong asawa at sa kanyang pamilya. Maganda ang maging isang mabuting asawa, anak ko. Maganda ang maging mapagbigay at maalaga. Ngunit huwag mong kakalimutan, ang tulong na ibinibigay mo sa iba ay hindi dapat maging dahilan ng sarili mong pagkawala. Kapag ang isang tao ay mahal ka talaga, hindi ka niya hahayaang mauhaw habang pinaiinom mo siya. Kapag dumating ang araw na kailangan mong pumili sa pagitan ng pagpapanatili ng iyong kasal at ng pagpapanatili ng iyong dignidad, pag-usap, piliin mo ang iyong sarili. Ang tunay na nagmamahal sa iyo ay hindi kailanman hihilingin na durugin mo ang sarili mo para lang mabuo siya. Napatigil ako sa pagbabasa. Ang bawat salita ng aking ina ay parang isang mainit na kamay na dahan-dahang humahawak sa aking balikan. Napatingin ako sa huling linyang isinulat niya sa ibaba ng pahina. May inilaan ako para sa iyo. Ang konting pondo na naiwan ng iyong ama ay nakatago sa pondo para sa aming lumang lupa sa Bulacan. Gamitin mo ito para sa iyong kalayaan, hindi para sa utang ng ibang tao. Dumaloy ang mainit na luha sa aking mga pisngi. Hindi ito luha ng sakit o ng pagdadalamhati. Ito ay luha ng isang anak na sa wakas ay naramdaman muli ang pagmamahal ng isang tunay na magulang. Sa loob ng 3 taon, pinaniwala ako ni Doña Elena at ni Caleb na wala akong halaga, na dapat akong magpasalamat dahil tinanggap nila ako sa kanilang pamilya. Pinaniwala nila ako na ang pagtitiis sa pangaalipusta ay tungkulin ng isang mabuting babae. Ngunit narito ang aking ina mula sa kabilang buhay, ipinapaalala sa akin kung sino talaga ako. Niyakap ko ang lumang notebook ng aking ina sa aking dibdib, sa gitna ng tahimik na gabi sa Bulacan, habang naririnig ang huni ng mga kuliglig sa labas ng bintana. Naramdaman kong tuluyan nang naghilom ang pinakamalalim na sugat sa aking puso. Inipon ko ang lahat ng mga lumang resibo ng lupa at ang bank certificate na nakatago sa kahon ng aking ina. Ito ang patunay na ang perang ibinayad ko sa paunang hulog ng bahay sa Quezon City ay nanggaling mismo sa pamana ng aking sariling pamilya at hindi kailanman naging pera ni Caleb. Inilagay ko ang mga papeles sa tabi ng aking legal folder.
Bukas na bukas din, ipapadala ko ang mga karagdagang dokumentong ito kay Atty. Mendoza. Handa na ako para sa huling laban sa korte. At sa pagkakataong ito, bitbit ko ang lakas at panalangin ng aking ina. Pagkalipas ng 3 buwan, dumating ang araw ng paunang pagdinig sa Regional Trial Court ng Quezon City. Ang malamig na silid hukuman ay puno ng mabigat na katahimikan. Ang amoy ng lumang kahoy na desk at mga opisyal na papel ay humahalo sa malamig na hangin ng aircon. Nakaupo ako sa kabilang dulo ng mesa kasama si Atty. Mendoza. Nakasuot ako ng isang simpleng puting blusa at itim na slacks. Malinis, maayos, at nakatayo ng may kumpiyansa at dignidad. Sa kabilang dulo ng silid, nakaupo si Caleb kasama ang kanyang abogado na nakasuot ng mamahaling Amerikana. Sa likod nila, nakaupo si Doña Elena na may hawak na panyo at palaging nagpupunas ng kanyang mga mata. Nagkukunwaring isang kawawang ina na ginagawa ng masama ng kanyang manugang. Nang pumasok ang huwes, tumayo ang lahat. Pagkatapos ng ilang formalidad, ibinigay ng Hughes ang salita sa abogado ni Caleb. Tumayo ang abogado ni Caleb, inayos ang kanyang salamin, at nagsalita ng may matayog na boses. Your Honor, ang aking kliyente na si Mr. Caleb Santiago ay isang tapat at maasahang asawa. Ang mga petisyon ng petitioner na si Mrs. Isabel Santos ay walang malalim na batayan, kundi ang emosyonal na galit lamang. Ang bahay sa Quezon City ay nakapangalan sa aking kliyente at ang mga utang sa bangko ay ginawa para sa pagsasaayos ng pamilya. Nais naming hilingin sa korte na idiskwalipika ang petisyon para sa liquidation ng ari-arian at ipag-utos sa petitioner na bumalik sa kanyang obligasyon bilang asawa. Bahagyang ngumiti si Doña Elena sa likod, para bang sigurado na sila sa kanilang tagumpay. Pagkatapos ay tumayo si Atty. Mendoza. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit may matinding bigat ng autoridad. Your Honor, simula ni Atty. Mendoza. Hindi kami naparito para maglabas ng emosyon. Naparito kami dala ang mga opisyal na katotohanan at mga dokumentong may tatak ng batas. Inilapag ni Atty. Mendoza ang isang makapal na folder sa mesa ng huwes at ibinigay ang mga kopya sa abogado ni Caleb. Unang dokumento, Your Honor, wika ni Atty. Mendoza habang itinuturo ang mga papel. Ang opisyal na bank statement at resibo ng cheque na nagpapatunay na ang 500,000 piso na paunang bayad sa bahay sa Quezon City ay nanggaling sa bank account ng huling ina ng aking kliyente. Pera mula sa pamana ng pamilya Santos. Si Mr. Caleb Santiago ay walang naiambag na kahit isang piso sa paunang bayad na ito. Nawala ang ngiti sa mukha ng abogado ni Caleb. Mabilis niyang binuklat ang mga papel at tinitigan ang mga resibo ng bangko. Ikalawang dokumento, patuloy ni Atty. Mendoza nang walang kasing lamig na boses. Ang loan agreement na nagkakahalaga ng 500,000 piso na ipinataw sa pangalan ng aking kliyente. Ipinapakita ng aming forensic bank audit na ang 300,000 piso mula sa loan na ito ay itinransfer ni Mr. Caleb Santiago sa personal account ni Ms. Bianca Reyes para sa kanyang negosyo. Ang transaksyong ito ay isinagawa ng walang malinaw na pahintulot ng aking kliyente at nangangailangan ng susunod na investigation. Napatingin ang huwes kay Caleb. Si Caleb ay nagsimulang pawisan sa kabila ng lamig ng silid. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang nakahawak sa edge ng mesa. At ang pinakahalaga sa lahat, Your Honor, inilabas ni Atty. Mendoza ang folder na may opisyal na tatak ng Quezon City Medical Center. Ang opisyal na medical logbook at sworn affidavit ng attending physician noong gabing maaksidente ang aking kliyente. Nakatala dito na 7 beses tinawagan ng emergency room nurse ang respondent, habang ang aking kliyente ay nag-aagaw buhay at kailangan ng emergency surgery. Ang sagot ng respondent, tumanggi siyang pumunta sa operating room upang asikasuhin ang kanyang kaibigan na nagtamo lamang ng minor scratches. Tumingin ang huwes sa medical records. Tinitigan niya si Caleb ng may matinding pangaral at lamig sa kanyang mga mata. Mr. Santiago, malamig na tanong ng huwes habang nakatingin sa mga papeles. Totoo ba ang mga nakatala sa opisyal na logbook na ito ng ospital? Nanginig ang mga labi ni Caleb. Tumingin siya sa kanyang abogado, ngunit ang kanyang abogado ay nakatungo at hindi makapagsalita sa harap ng napakalinaw na mga katibayan.
Ay, Your Honor, nautal na wika ni Caleb, habang ang pawis ay patuloy na dumadaloy sa kanyang pisngi. Nagpalit ako ng lugar noon dahil isang malakas na pagpukpok ng balsa ng huwes ang pumutol sa kanyang mga salita. Tahimik, sigaw ng huwes. Ang korteng ito ay hindi magpapadala sa mga alibi. Batay sa mga dokumentong iprininta ng petitioner, ipinag-utos ng korteng ito ang immediate temporary freeze order sa lahat ng bank accounts ni Mr. Caleb Santiago at ang pananaliksik sa titulo ng bahay sa Quezon City. Ipinag-uutos din ng korteng ito ang pag-issue ng whole departure order habang inihahanda ang mga investigation para sa kasong financial fraud. Napatayo si Doña Elena mula sa kanyang silya. Ano? Hindi maaari iyan. Ang bahay na iyon ay sa anak ko. Mrs., umupo kayo o ipapakulong ko kayo dahil sa contempt of court. Mabilis na banta ng huwes. Bumagsak si Doña Elena sa kanyang silya, hawak ang kanyang dibdib habang nahihirapang huminga sa matinding shock. Si Caleb naman ay nakatulala sa mesa, tila nawala ng lakas ang buo niyang katawan. Tumingin ako kay Caleb mula sa aking kinaroroonan. Walang galit sa aking mukha, walang ingay. Nakatayo ako ng diretsyo habang nakatitig sa lalaking dating nagpaiyak at nagpahirap sa akin. Doon niya naintindihan. Ang babaeng inakala niyang mahina, ang babaeng inakala niyang magtitiis magpakailanman, ay ang siya palang magpapabagsak sa kanyang buong mundo sa tulong ng mismong katotohanan. Pagkalipas ng 2 linggo mula noong pagdinig sa korte, tuluyan nang nagdilim ang mundo ng pamilya Santiago. Dahil sa freeze order ng korte sa lahat ng bank account ni Caleb, hindi na niya mabayaran ang buwanang hulog sa bangko para sa bahay at sa kanyang kotse. Kasabay nito, pumasok ang opisyal na investigasyon ng BIR at ng kanyang kumpanya ukol sa unauthorized transfers at panloloko sa pera. Isang hapon, habang nagepak ako ng mga order para sa Isabel's Home Kitchen sa aking maliit na kusina sa Bulacan, narinig ko ang humihinto na sasakyan sa labas ng bakuran. Nang sumilip ako sa bintana, nakita ko si Caleb. Malayo na ang kanyang itsura sa dating kana, na laging nakapolong mamahalin at maayos ang buhok. Ngayon, ang kanyang damit ay kusot-kusot, may maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata, at halatang hindi nakapatuloy ng ilang araw. Dahan-dahan siyang naglakad pumasok sa bakuran. Nang makita niya ako sa may pinto, mabilis siyang lumapit at lumuhod sa semento sa harap ng aking mga paan. Isabel, pakiusap, nauutal at umiiyak na wika ni Caleb. Hawak niya ang edge ng aking duster habang nakatingala sa akin. Pakiusap, bawiin mo ang kaso, i-withdraw mo ang petisyon sa korte. Gawa tayo ng out-of-court settlement. Naway maawa ka sa akin, Isabel. Tinitigan ko siya mula sa aking kinaroroonan nang walang kahit anong emosyon sa aking mukha. Nawala na ang lahat sa akin, Isabel. Patuloy ni Caleb habang dumadaloy ang mga luha sa kanyang pisngi. Isinara ng bangko ang mga account ko. Ang kotse ko, nakuha na ng financing company. At si Bianca, noong nalaman niyang frozen ang mga account ko at may kaso ako sa korte, iniwan niya ako. Kinuha niya ang tirang at naglaho parang bulan. Isang malamig na hangin ang umihip sa bakuran. Nang marinig ko ang tungkol kay Bianca, hindi ako nagulat. Si Bianca ay naroon lamang noong may pera at ginhawa si Caleb. Noong nawala ang lahat ng iyon, natural lamang na aalis ang isang taong nakabase lamang sa kapakinabangan ang pagmamahal. Isabel, pakiusap muli ni Caleb habang hawak ang aking kamay. Si Mama, sumakit ang kanyang kidney noong isang araw. Wala kaming pambili ng gamot. Wala kaming pambayad sa ospital dahil nakaprotekta ang mga account ko. Bumalik ka na sa amin, pakiusap. Magsimula tayo ulit. Sisiguraduhin kong magbabago ako. Inalis ko ng dahan-dahan, ngunit may diin ang aking kamay mula sa kanyang hawak. Caleb, mahinang wika ko habang nakatingin ng diretso sa kanyang mga mata. Noong gabing nag-aagaw buhay ako sa emergency room, tumawag ang nurse sa sayo ng 7 beses. Nasaan ka nun? Natigilan si Caleb. Lumubog ang kanyang balikat at hindi siya nakasagot. Nasa tabi ka ni Bianca, patuloy ko sa parehong malamig na boses. Inalagaan mo ang babaeng may kaunting gurlis sa noo, chị Thư nhận habang dáng ako ay pinabayaan mong mamatay sa stretcher. Noong mga oras na iyon, may naisip ka bang awa para sa xong rồi akin? Thư nhận dáng cho nhảy Noong nhảy pilit được á. ninyong kinuha ni Doña Elena ang pamana ng mama ko
para bayaran ang utang ninyo. Naisip niyo ba ang kapakanan ko? Isabel, nagkamali ako. Pakiusap. Umiiyak na pakiusap ni Caleb. Hindi ka nagkamali dahil sa hindi mo alam ang ginagawa mo, Caleb, natigas na sabi ko. Nagkamali ka dahil inakala mo na magtitiis ako magpakailanman. Inakala ninyo ng mama mo na maaari ninyo akong tapakan at gamitin ng walang katapusan. Sumayo ako ng straight at tinalikuran siya. Attorney Seward Mendoza ang kausapin mo para sa anumang usapin sa korte, sabi ko nang hindi na lumingon. Wala na tayong dapat pag-usapan pa. Pumasok ako sa loob ng bahay at isinarado ang pinto. Narinig ko ang paulit-ulit na pagkatok at pagtangis ni Caleb sa labas ng bakuran. Ngunit hindi na ako gumalaw. Ang mga luha na dating umaagos mula sa aking mga mata para sa kanya ay natuyo na lang tuloy. Pagkalipas ng ilang oras, tumahimik ang labas. Umalis na si Caleb. Naupo ako sa harap ng aking maliit na mesa kung saan nakalapag ang aking notebook ng mga order. Huminga ako ng malalim. Ang pagmamakaawa ng taong dating nagpahirap sa akin ay hindi nagbigay sa akin ng matinding kagalakan. Ngunit nagbigay ito sa akin ng isang bagay na mas mahalaga. Ang ganap na katahimikan ng aking kalooban. Isang taon ang mabilis na lumipas. Sa pinal na desisyon ng Regional Trial Court, idiniklara ng huwes ang ganap na annulment ng aming kasal ni Caleb. Dahil sa mga katibayan ng fraud at abandonment, ipinag-utos ng korte ang muling paglilipat ng titulo ng bahay sa Quezon City sa ilalim ng aking pangalan upang mabayaran ang 300,000 piso na pinalabas ni Caleb ng walang pahintuan kasama ang mga interes at legal fees. Pilit na ipinagbili ng pamilya Santiago ang kanilang mga Hôm qua vừa chế món mới chị Trang ạ. dahil sa kawalan ng pera at matinding hiya sa kanilang mga kakilala. Hôm qua vừa chế Lumipat món sina mới. Caleb at Doña Elena Mua cái sa gói isang sốt me. maliit na na Vịt thịt luôn. nasilid sa isang gilid ng Cho vào nấu puso. thịt ăn luôn. Ang dating Doña Elena na Hôm palagi nay hôm qua cái ang vị là may mataas thịt na gà súp me tingin mà sa đúng không? sarili, Chắc là kailangan ng có sốt. mag-alaga sa kanyang sarili Đúng rồi. nang walang katulong. Thấy ngon không? Si Cũng Caleb được naman thôi chứ nó ay không rõ vị natanggal me. sa kanyang magandang Nó posisyon không sa rõ buhay. vị me hẳn Dahil cái em sa nghĩ là kasong cái me kia là nó Cái đó nấu. là em quay video để em đăng TikTok hay là gì? Trời ơi, con bé kia nó lười, con nó chả quay May cho maliit em. na sahod na sapat lamang para sa Con bé kia nó dạo này na pagkain. nó đi học từ 6 giờ sáng đến 5 giờ chiều nó về nó ang mệt, aking buhay con nó ay chả tuluyang quay. nagbago. Ang maliit na negosyong Isabel's Home Kitchen na nagsimula sa isang maliit na bahay kubo sa Bulacan ay mabilis na lumaki. Đâu hàng Sa nữa. tulong ng mga Đây, có resipe chị ng Tiên aking nữa late na sao? ina at ng aking sariling pagsusumikap. À, chị gọi nha. Pagbukas ako ng aking Từ từ để xem. Cái đùi gà nó là cái này. pusod kung saan dati. Ê, đồ gà này ngon. Sốt. Hoặc là Sa Sốt mắm araw này ng hả? grand opening ng kainan, ang aming lugar ay puno ng mga bulaklak, mga mamimili, at mga kaibigang tunay đấy na là gà nagmamahal. Mà nó có nhiều loại. Thôi để đi xí ra Tayo thôi. pa sa Ui, nasa gà. glass window ng aking kainan. Không người ta lại tưởng là một Nakasuot đồng ako thế là ng chồng isang bà ba. eleganteng simpleng damit, maayos ang aking buhok, at ang aking mga mata ay puno ng liwanag at kapayapaan. Ang sugat sa aking tiyan mula sa operasyon noong gabing iyon ay may bakat pa Thì rin. giờ muốn xí ngoài mình đã uống bao nhiêu rồi. Người nhìn một cái rồi. Ito ay simbolo ng aking tagumpay. Hôm qua nó chỉ khoảng 20 thôi. Inilabas ko mula sa aking bag ang lumang notebook ng aking ina. Dahan-dahan kong binuksan ang huling pahina at isinulat ang aking sariling mensahe sa Đùi gà ilalim chiên ng mắm. kanyang Em panulat. ơi. Mama, pinili Ê, ko ang đùi gà aking này ngon sarili. thế. Nakuha ko na ang aking kalayaan at dignidad. At ngayon, ako ay tunay ng malaya at maligaya. Isinarado ko ang notebook at isinilid ito sa aking bag. Tumingin ako sa labas ng bintana habang ang sikat ng araw ay humahalik sa aking mukha. Ang nakaraan ay hindi na makakabalik upang saktan ako. Ang kababaihang dating inabuso, pinalayas, at itinuring na walang halaga ay wala na. Ang nakatayo rito ngayon ay isang babaeng buo, malakas, at may hawak sa sarili niyang kinabukasan.